Nagbabalik ang Larigadon Live. Malaking issue rin sa ating bansa ang tungkol sa data privacy, lalo't posible rin itong maging banta sa kalagayan ng bansa sa ating seguridad. Ngayong gabi, makakausap natin ang Deputy Privacy Commissioner at tagapagsalita or spokesman ng National Privacy Commission na si Attorney Jose Amelito Villarmino II para talakayin ang kanilang mga gawain tungkol sa data privacy. Magandang gabi, Attorney, at maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito sa Larigadon Live. Of course, magandang gabi, Sec. Larino, at salamat sa imbitasyon at oportunidad, at magandang gabi sa mga nanonood ng Larigadon Live. Oo. Inimbita namin kayo sapagkat itong data privacy, ito ay talagang sa karamihan ng ating mga babayan ay isang panibagong kaalaman. At actually, marami sa kanila hindi nalalaman na meron palang Data Privacy Commission. No? Unahin natin at kamustahin ang data privacy sa bansa. Kamusta yan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Nako, Sec. Larino, ang maganda sa ating Pangulo, talagang kinikilala niya ang importansya ng teknolohiya at ng datos, ng impormasyon. No? Kaya po talagang suportado niya ang National Privacy Commission, suportado niya kami sa NPC, at hindi lamang ho yun, talagang inuutusan at tinututukan niya kami na pangalanan na ho yung mga nagva-violate ng Data Privacy Act. I-educate po natin ng ang mas maraming katauhan, ibaba po natin sa grassroots, kausapin natin ng mga barangay, gumawa po tayo ng mga tinatawag na data protection officers sa ating mga barangay para matulungan po ang ating mamamayan sa iba't ibang barangay at lalawigan sa ating bansa. No? At talaga naman pong sinusuportahan niya tayo sa pagkakataon na tayo ay makapagbigay impormasyon sa iba't ibang tao. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, maging ang ating pakikipag-participate sa usapang global when it comes to data privacy. Oo. Kinakailangan talaga yan sapagkat ako kinukonsider ko na lumalago pa lang, ngayon pa lamang lumalago ang paggamit ng internet ng ating mga kababayan dahil it was found out that 26% of our population are still do not have access to the internet. Hindi dahil sa signal, kundi dahil sa kamahalan ng data. Pero ibang bagay yun, going back to the data privacy, ano ba ang pangunahing tungkulin ng National Privacy Commission? Nako, Sec, magandang question yan, no? Dahil po para mas mapaalam sa ating manonood, ang National Privacy Commission ho, or ang NPC, ang pangunahing ahensya ng gobyerno po na nangangalaga sa karapatan ng data privacy. Kami rin po yung tumututok na sinisigurado namin na ang mga kumpanya, ang mga ahensya ng gobyerno at ang iba't ibang tao ay talagang ginagamit at pinuproseso ang datos ng ating mamamayan na tama at nasa batas. Ibig sabihin po, tinitignan namin kung may nagva-violate. Quasi-judicial po ang NPC, kami po ay tumatanggap ng reklamo, kami po ay nagdidesisyon kung violate ang kanilang datos. At kami rin po ay nagpapalaganap ng awareness at education patungkol sa data privacy. Dahil totoo naman, no, Sec. Larry, medyo mababa pa po ang ating awareness when it comes to data privacy dahil medyo bago-bago ho itong batas na to at medyo bago-bago lang ho ang National Privacy Commission. Pero isa po yun sa aming mga ginagawa. Kami rin ho ay ang ahensya na dapat makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa patungkol sa cross-border enforcement naman. Kasi po pwede ho na may violate na datos ng Pilipino sa ibang bansa, tayo po ang mag-i-enforce, katulong ang ibang bansa naman. Kamusta naman ang koordinasyon ng NPC o ng National Privacy Commission sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa implementasyon ng SIM card registration? May mga inaasahan bang pagbabago o may development ba dito lalo pat hindi nawawala ang mga online scams ngayon? Yes, Sec. Very good question. In fact, every 2 weeks ho, nakikipagpulong ang NPC sa DICT kasama ang National Telecommunications Commissions, no, para po mapuksan na tong mga scammers o yung mga nag-phishing. Ngayon ho,
ipapatupad po na bawal na po ang mag-send ng link using official na banner ng Smart or Globe. Oo. Ibig sabihin po sa ating mga manonood, pag kayo po ay nakatanggap ng text na nagpapanggap na Globe, Smart, GCash, o dito, o iba't ibang kumpanya, hindi po ito lehitimo. Ibig sabihin, scam po ito dahil ipinagbabawal Paano natin malalaman kung ano yung lehitimo at saka yung hindi lehitimo? Nako, Sek, basta pag may nag-send sa inyo ng link, may natanggap kayong text na may link, hindi po yun lehitimo. Wag na po nating pansinin. Nabanggit mo kanina na meron kayong quasi-judicial function. Yes, Sek. So, ano naman ang magiging, ano ang kahalagahan nito sa pagpapatupad ng Data Privacy Act? Yung quasi-judicial function, meron ba kayong kapangyarihan na isara ang isang website o isara ang isang establishment na nagba-violate? Sek, meron ho kaming tinatawag na kapangyarihang cease and desist. Oo. Pwede rin ho namin ipatigil ang pagproseso ng data. Oo. Meron din po kaming kapangyarihan na mag-issue ng orders para mag-fines ng kumpanya. At ang kinaganda po ng Data Privacy Act of 2012, isa lang po ito sa mga batas sa... Hindi naman yan nagka-clash with the NTC? Hindi naman, sapagkat hindi meron naman din po. silang quasi-judicial function. Hindi naman, Sek. Iba ho yung hawak nila. Yung sa NPC po ay more on talagang sa paggamit ng datos ng tao. So, Sek, yung sa NTC naman ay yung broadcast. Correct. And whatever publication. Na gumagamit ng network or ng pag-broadcast ng impormasyon. At Sek, sabi ko nga ho, pinakamaganda yung batas natin dahil may kasamang imprisonment. Hindi lang po ito fine. Oo, so Pwedeng may penal provision. Ibig sabihin, ang isa pong... hindi natin alam yan, ano? Dapat, Yes. kaya, buti na lamang at naipaliwanag mo yan. At maraming salamat, Sek. Kasi saan nga, nag-a-apply yung penal provision nito? lahat po ng violation sa batas. Kung ito po ba ay unauthorized processing, ito po ba ay unauthorized processing dahil mali yung purpose, ito ay data breach, depende po. Pero kasama po sa mga violation na yon ang parusa ay fines and imprisonment. Hindi Pwede po mo yan masabi kung ano yung Republic Act na It's nagsasaad Republic yan? Act 10173. 10173. Nandun din yung pati yung penal provision. Yes, Kasi Sek. wala yan sa dun sa criminal law na Wala po sa revised penal code Revised natin. Penal Code. Nandun po yan sa mismong batas natin. Okay. So special law ito. Special law ito. Na merong talagang ngipin. Yes, Sek. Kaya yun po ang kinaganda Kaya nun. mga kababayan, mag-iingat kayo sapagkat pwede pala kayong mapatawa ng sentensya dito sapagkat kayo ay nag-violate ng data privacy. At napakaraming gumagawa ngayon yan. Naku, Sek, Meron na totoo ba kayong yan. sample niyan na nahuli na inyong naipakulong or naparusahan? Napakulong, Sek, sa ngayon wala pa ho. Pero may mga napasarado na kami, napatigil. Lalo na ho nung pandemya, yung mga online lending apps, no? Ito po ay pinasarado namin. Kami ay cooperate sa Google sa Amerika at maging sa ating DOJ dito sa Pilipinas. Paano yung mga illegal online gambling at saka yung mga illegal na mga isabong? Kapag Sek gumagamit rin ho yun ng datos, ay tinututukan rin ho namin yun. Dahil dahil ikaw ay tumaya, hindi ka nagbigay ng impormasyon. Pag nagbigay ka ng impormasyon, nagproseso na po sila. Ngayon, kung mali po ang kanilang pagproseso, talagang aming titutukan ang mga e-gambling at iba't ibang mga kumpanya ho na nagpoproseso ng datos. Maganda pala ang layunin nitong Data Privacy Act, ano? Oo, yes, Sek. Kaya nga... Pero medyo bago pa itong batas na ito. Kailan ba ito naipasa? Naku, Sek, naipasa po ito noong 2012. Subalit ho, nagkaroon lamang po ng komisyon noong 2016. So, inayos pa po talaga, no? So, Noong 2016 lamang 2016 ito lamang nabigyan ng buhay. correct, tama po, Sek. Bakit kaya? Siguro hindi na-budgetan yung office. Pwede pong Kasi hindi na-budgetan. It's only the Congress can create Correct. an office. Yes, Sek. Or medyo nag-antay pa po, ginawa ang org structure ho marahil. Kaya 2016 lang ho nagsimula. At saka yung IRR nyo siguro hindi pa naayos. Hindi pa ho naayos. So, 2016 lamang po ang aming komisyon. So, balit po talagang very active na po ang komisyon, no? Ilan naman ang tao dyan sa commission na yan? Medyo lumaki na po kami nung nagsisimula. Medyo nasa 50, naging 100. Ngayon ho ay
nasa mga 200 ho kami sa komisyon. Ayun, nasa isang lugar kayo o nakakalat din Nasa kayo sa isang iba-ibang- lugar lang po kami ngayon, national office lamang po. Pero of course, bukas po kami sa aming mga email, social media, for any na reklamo po mula sa ating mga mamamayan. At talagang sinusulong rin ho namin na magka-regional office kami. Sana yan po ang pagbigyan kailangan. kami ng ating Department of Budget, no, na magtayo ng regional offices. Kasi kailangan po para maabot tayo ng ating mga mamayan So, sa ibang meron lugar. kayong police power actually, no? Meron po. Pero paano yan? Pagka meron kayong i-implement o i-execute na in the pursuit of your police power, ano yan? Nagdi-deputize kayo ng, let's say, NBI, CIDG, or whatever agencies? Tama yan, Sek. Kami po ay nagagawa po namin yan at katulong po ang NBI or maging even ang Securities and Exchange Commission. Depende po sa kung ano yung nangyayari, no, anong ahensya. Ito ba ay bangko, ito ba ay online lending, ito ba ay agency ng security guard. Depende po, no, kung ano ang ahensya. Pero kami po ay may ginagawang privacy sweep. Ibig sabihin, nag-surprise po kami. Pumupunta po kami sa mga stores or mga organisasyon at kami magkukondak kung sila ba ay compliant sa Data Privacy Act. Oo. Talakayin naman natin ang privacy concern patungkol sa mga ginagamit na body-worn camera at alternatibo na mga recording devices. Nitong Hunyo kasi naglabas ng guidelines ang National Privacy Commission tungkol sa paggamit ng mga body-worn cameras. Ano-ano ang mga alituntunin dito? Dahil medyo nauuso na yan na kopya natin sa mga police agencies sa ibang bansa na meron silang mga camera. Yes. At of course, hindi na dito tinatanong na papayag ka ba na ma-video ka o ganyan. Natural, kung nasa isang sitwasyon kayo ng yung mga tinatawag na hot pursuit o merong actual crime na nangyayari, hindi mo na tinatanong yung mga tao na are you going to authorize us to film you? Ganyan. Ano ba talaga ang mga bagay tungkol dito sa alituntunin ng body-worn cameras? Naku, Sek, ang dami mo nang sinabi. Actually, tama yung mga sinabi mo, no? Unang-una, kaya po kami naglabas nitong circular na to. Dahil talagang marami nang gumagamit ng mga body-worn cameras. Yes, Hindi lang po ang ating kapulisan, hindi lang po ang mga private security agencies, pati po ang ating mga vloggers or influencers. Hindi lang ho ang body-worn, kahit mga shades po ginagamit na ngayon, o talagang mga device na hindi mo nakikita. Spyglass. Correct, tama po yan, Sek. Kaya sa sinabi nyo kanina, pag police po, depende po yan, no? Pag hot pursuit, talagang di mo na tatanungin na pumapayag ka ba dahil ay kinakailangang aksyonan na yung nangyayari, no? Pero sa regular na impormasyon na operasyon rather ng mga police sec, kapag po ay tayo ay may checkpoint lamang, dapat pong merong nakasulat dyan na may body worn o nagre-record or i-announce. Not necessarily naman pong hingiin na nagre-record dahil ang kapulisan po natin ay may responsibilidad naman po na panatiliin ang seguridad. So may basihan po sila. Iba naman po ang sa mga... Paano kung sabihin nung halimbawa may checkpoint tapos sinabi nung car driver na ayokong ipabidyo? Naku, may basihan po ang ating mga kapulisan, no? Unang-una ho, nasa pampublika silang lugar. At pangalawa, responsibilidad po ng mga kapulisan na panatiliin yung seguridad. At syempre, i-make sure na may ebidensya sila. Wala naman out of suspicion. Wala naman talaga kundi yung normal lang na halimbawa tumigil lang doon sa traffic lights. And then halimbawa mag-approach yung isang pulis na ibibidyo niya na yun talagang walang hayag na violation na ginawa. Naku, ibang instance naman yun, Sec, no? So medyo case to case to. Pag gano'n naman, po pwedeng tanungin nila or dahil nga ho nakasulat, pwedeng magsabi yung na kung pwedeng yung i-blur na lang po. Ngayon, Sec, gusto ko pong i-stress out na sa circular na to, iba po ang pag-record at pag-video sa pag-upload. Magkaibang proseso po yun. Okay. Kaya po sa ating mga private security agencies or sa ating vloggers, iba po ang basihan nyo sa mga kapulisan, ha? Sa kapulisan ay sa batas po iyan. Ang ating private security agencies, kinakailangan nyo po talagang tanungin kung willing sila at okay sa kanila. Naging ganun rin ho ang ating mga vloggers, no? Ibig sabihin, kung bystanders po yan, hindi po sila ang direktang kukuhaan nyo. Lalo na ho kung matanda po iyan o bata at sensitibong impormasyon yun, ang pagmumukha ko kasi
kasi pwedeng ang video pwedeng mo masabi na may sakit ang isang tao dahil sa kanyang kondisyon, no? So sensitive personal information po yun. I-blur na lang po natin. Dahil po alam po natin na madalas ina-upload po iyon. Kaya nga Paano yung mga vloggers na kumukuha ng mga footages na totally walang authorization o walang permission ng mga nakukuhanan? Kaya Kundi yung mga situational shots na hindi naman nila alam na kinukuhanan sila pero inilalabas sa vlog nila. Ito, Sek, ano ang policy natin dyan? Yes, Sek, no? Sa ating mga vloggers po, hindi naman po ibig sabihin nasa pampublikong lugar ang tao. Pwede nyo na pong kunan at i-upload. Kaya nga po sinasabi namin na ang pagkuha ay iba sa pag-upload. Ang aming alatuntunin po, kung bystander yan, hindi sila ang direct na subject nyo, i-blur nyo na lang po o i-mask ang kanilang pagmumuka. Unless po talagang, kunyari po ay nasa rally tayo o isang parada at medyo talagang mababa ang expectation ng privacy ng tao. So, when it comes to vloggers, medyo case-to-case basis din yun, no? Pero ang pinapaalalahanan po namin sa vloggers, pagka bata po, senior citizen, yung vulnerable, o medyo may sakit at makikita natin, i-blur na lang po natin. Lalo na yung may mga PWDs at yung mga handicap, di ba? Correct, Hindi Sek. dapat pinapakita yan. Yes, Sek, dahil kung minsan, nare-ridicule sila. Correct. At nagiging to ng diskriminasyon. So, yun po ang ating nagiging mga cause ng dahilan kung bakit discrimination. kailangan pong i-blur ang kanilang pagmumukha, no? Kaugnay naman yan ay naglabas din ng abiso tungkol sa pagre-register ng mga monetized vloggers. Ano ang naging dahilan sa policy na yan? Ano ang dahilan sa likod yan? Nako, Sek, gusto ko lang pong sabihin na may natatanggap kaming mga tanong na talaga bang kailangan mag-register ng mga nagmo-monetize. Hindi po base kung nagmo-monetize ang isang vlogger para magrehistro. Dalawa lang po ang registration sa National Privacy Commission. Mandatory po, ibig sabihin pag nagpuproseso kayo ng more than 1,000 sensitive personal information. So hindi po based to sa kung nagmo-monetize kayo or hindi. Pangalawa po, kung hindi kayo pasok sa aming mandatory registration, pwede naman po kayong voluntaryong magrehistro sa komisyon. No, hindi po talaga to base sa pagmo-monetize. Ngayon po, kung gusto niyo mag-monetize, pasensya na, Sek, nalito ako, kung gusto niyo magrehistro, ay pwede po kayong pumunta sa amin, magrehistro, online po pwede yan, at tatanggapin naman po namin yan, no? So madali naman, online din ang registration. Yes, Sek, hindi naman po mahirap. At I'm sure maraming positibong epekto yung pagkakaroon ng registration dahil nagiging legitimate sila. Correct, at ibig sabihin hindi naman legitimate, kundi it only shows that they are doing their best to comply with the regulations. Kumbaga, good faith compliance to, no? Start of their compliance sa komisyon. Tama yung Sek, no? Tama. At least meron silang good faith. Yes. Puputulin na muna natin ang usapan dyan, Attorney Villarmino, at sa ating pagbabalik ay marami pa tayong tatalakayin tungkol sa mga programa ng National Privacy Commission. Kaya tutok lang, ito pa rin ang Largadon Live! Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow bagets, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light. At dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan.
Sa anumang panahon, dapat laging listo. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Nagbabalik ang Largadon Live at ngayon naman si Attorney Bellarmino pa rin ang Deputy Privacy Commissioner ang ating makakapanayam. Ito ay patuloy nating aalamin ang mga programa ng NPC o ng National Privacy Commission. Lumagda ang NPC ng kasunduan sa Singapore-based Straits Interactive para sa pagtingin ng data privacy capabilities gamit ang artificial intelligence o anuman developments dyan na ginagawa natin ngayon. Ano ba kahalagahan nito? Yes. Ano ang mga developments na ginagawa ninyo ngayon dyan? Yes, Sec. No? So, ang isa po sa plano ng NPC para matulungan ang ating mga mamamayan, pag pumunta po sila sa aming mga social media accounts, may chatbot na pong sasagot. Oo. Ibig sabihin, yung mga common questions, ay masasagot na po ng ating chatbot. Pero hindi naman po ibig sabihin na mawawala ang human touch, ang presence ng NPC. No? I-explain mo kaya kung ano yung chatbot? Yes, Yun yung mga, yes, Sec. Yung chatbot po, pag kayo po ay nagpunta sa isang, kunyari punta kayo sa isang kumpanya, clinic nyo po yung sa messenger nila at nagtanong po kayo, usually may matatanggap kayo, ano po ang mapaglilingkod namin, ano pong serbisyo ang kailangan nyo. Yun po yung mga chatbot. May automatic na pong sumasagot sa kanilang mga katanungan. Ganun rin po ang plano namin upang mas mapabilis kung medyo common naman po yung katanungan ng ating publiko, no, masasagot na ho agad ng aming chatbot. Isa po yun sa ginagawa namin. Ibig sabihin, lahat po ng aming mga natanggap na katanungan simula dati, kinumpile ho namin at ibibigay po namin sa Straits. Pag-aaralan po namin kung ano yung mga talagang frequent na tinatanong at importanteng mga katanungan para maisagot ho no, ng aming chatbot. Wala pong personal datos, hindi po namin gagamitin yung mga taong nagtanong dati. Yung talagang tinanong lamang po nila ang aming gagamitin. Kung ano yung pattern ng usual questions Yes, Sec. Yes, Sec. So, gamit po yan ang AI. No? Kaya po, yung AI hindi naman po against yan sa atin. Kailangan natin gamitin yan para matulungan tayo. Note, yes, Sec. No? Gamitin natin ang AI for our advantage. Talagang nagagamit na siya sa masama ngayon. No? Pero meron din naman pong magandang benepisyo ang AI. Overall, mas marami ang naidudulot ng kagandahan nito. Yes, Sec. Oo. At nabanggit mo kanina na gusto ninyo magkaroon ng public information campaign tungkol dito. Ano ang plano ninyo? Paano ninyo ibababa ito sa mga tao? At lalo pat wala pa pala kayong mga regional offices. Kanino kayo makikipagtulungan upang ibaba ang impormasyong ito sa mga kababayan natin? Yes, Sec. Actually, ang NPC po ay umiikot yan ng buong bansa. Pero hindi pa po namin talaga naiikot lahat, no, dahil sa ating mga kakulangan sa resources. Pero sinusubukan ho namin, no. Actually, katulong po namin ng mga local government agencies. Sec, gagamitin ko na ang pagkakataon ko. Nananawagan ako sa mga local governments natin, mga governor, mayor, no, councilor, board member, makipagtulungan po sa amin, makipag-partner para po talagang maibaba namin ang data privacy sa ating mamamayan at maging sa ating mga barangay officials, no. Oo, mahalaga yan sapagkat nagiging umiigting din ang mga kampo at mga sindikato ng panluloko sa internet. Kaya dapat ay masawata natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Tama yan, Sec. At gusto ko lang rin sabihin, Sec, na at sa ating mamanood na talagang i-translate rin ho namin ang aming mga alituntunin para po talagang maintindihan ng katauhan. Isa rin ho yun sa aming proyekto, no, at talagang pati mga schools po ay nakikipag-partner kami. Dahil ang kabataan rin po, kailangan talaga silang informed, no. Dahil hindi lang ho sa benepisyo nila yon, madadala po nila ito sa kanilang pamilya at matutulungan nila ang kanilang mga magulang. At propesyon, magiging propesyon at hanap buhay.
Bilang panghuli na lang, attorney, ano ang long-term goals ng NPC para sa susunod na 5 taon? Ano talaga ang inyong development planning dito? Una na po, of course, nandyan ang public awareness. Gusto po talaga naming pataasin ang awareness ng ating publiko pagdating sa tamang paggamit ng datos, no? At ipaalam sa kanila, SEC, na may karapatan sila under the Data Privacy Act. Oo. Pwede silang mag-request, pwede silang mag-access sa mga kumpanyang kumukuha ng kanilang datos. Pangalawa, SEC, ay talagang pag-iigtingin na namin ang enforcement actions ng NPC. Yung mga simulang taon ho ng NPC, ang goal namin is to raise awareness, inform people, inform the public. Now, hindi lang po yun. Mag-i-enforce na po talaga kami. Meron nga pala isa pa nag-question din sa akin na na-receive ko sa text, na kalimitang nangyayari ito yung mga nag-a-apply ng trabaho. Yes, o kaya yung mga nanggaling sa isang kumpanya, nalilipat ng kumpanya, at itong mga bagong ina-applyan nila ay kumukuha ng datos doon sa kanilang dating mga employers. Ito ba ay merong kahit paano merong covered policy dito ang Data Privacy Act? Very good question, Sec. Dalawang bagay po. Unang-una, dapat ang ating mga dating kumpanya pwede pong bigyan ang dating empleyado ng kanilang datos. Oo. Yan po yung tinatawag nating portability. Okay. Kung ano yung may hawak silang datos, dapat po mabigyan ng ating... Lalo't hindi naman paninira. Hindi ho paninira. Para po mapabilis. Ang usually nangyayari po sa atin, hihingi na naman po ng kopya ng ganito, pupunta tayo sa ganitong ahensya, talagang tumatagal ho ang proseso. Paano yung may mga record, may mga bad record na kaya sila natanggal o naalis doon sa trabaho dati? Yun bang impormasyon na yon ay kasama doon sa pwedeng nilang ibigay doon sa panibagong kumpanya na humihingi? Depende yan, Sec. Kung may nagkonsento yung tao, which is madalas hindi po magkokonsent, magbibigay ng consent yung tao. Ngayon, kung wala silang basihan, walang utos ang batas, kasi may iba-ibang basihan, no? Consent, batas, lehitimong interest. Kung wala pong ganun, huwag nyo pong ibigay. Dapat po nasa batas. Yun talaga, data privacy yun. Yes, Protected Sec, no? by data privacy Protected yun. by data privacy. So, iba-iba po talaga, Sec. Pero dapat po may right to portability ang isang empleyado. Oo. Alam niyo, napakaganda ng inyong mga paliwanag na ibinigay sa ating mga kababayan at sa ating manunood. Lalo pa at itong data privacy ay talaga namang bago sa kanilang pandinig. Kaya kami naman ay binibigyan namin kayo ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ating mga listeners and viewers na baka meron kayong mga impormasyon pa na hindi ko na itanong, ay ito ang pagkakataon na makausapin niyo sila at magbigay ng mensahe sa kanila. Naku, Sec, maraming salamat. No? Medyo nauna na kanina, pero ulitin ko lang po na ang National Privacy Commission po ay buhay na buhay. Kami po ay nasa Quezon City, pero pwede nyo po kaming kontakin sa aming mga social media accounts, sa aming Facebook, sa aming Instagram, at maging sa aming email, ang info@privacy.gov.ph. Meron ho rin kaming website, ang privacy.gov.ph. Sec, kukunin ko na rin itong pagkakataon. Sa ating pong publiko, maglalabas po kami ng mga sirkular at alituntunin patungkol ho sa biometric information naman at data, pagproseso ng biometric. Maglalabas din po kami ng mas malawak na alituntunin para sa ating mga vloggers sa aming susunod na i-issue. Kaya po, sa mga vloggers dyan at influencers, makipag-partner po kayo sa amin. Sabihin nyo po kung ano yung mga concern nyo para ma-take into account din naman po namin yun. No? At sa ating manonood, meron po kayo karapatan sa ilalim ng Data Privacy Act. Huwag po kayong mag-atubili at magbasa po tayo, punta po tayo sa ating website, magtanong po tayo, nandito po kami para po pakinggan at solusyonan ang inyong mga problema. Maraming salamat, Attorney Jose Amelito Bellarmino II, ang Deputy Privacy Commissioner at Spokesperson ng National Privacy Commission. Kaya talaga namang napakaganda ng ating usapan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo.
Ngayon, mga kababayan, hanggang sa susunod na Biyernes ay kita-kits muli tayo alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV4 para talakayin ang iba pang maiinit na usapin sa ating lipunan at ang mga programa ng pamahalaan sa bagong Pilipinas. Hatid pa rin sa inyo ng inyong papasek, Larry Gadon, at ito ang Larry Gadon Live!